Alright, so for today's video, let's talk about one of the most common problems a beginner encounters. Especially pag nagsisimula pa lang talaga is playing quick, no? Especially on the left hand. Maraming problems when it comes to pressing down or stopping the strings that could easily be fixed with a very, very simple solution, no? Pero we tend to look at it in a different way kasi. Kaya kahit na sobrang common na ng solution na to or it's a very quick fix, hindi natin naiisip yan. Okay? So, yan yung pag-uusapan natin. So, kunwari, as a beginner, no, naayos mo na yung bowing mo, maganda na yung sound mo, yung long tones mo, okay. Diba? And now, you want to play. Napantay mo na rin yan, no? Pero once na nag-start ka mag-scales, nagiging ganun yung sound. And why is that happening? It's because your fingers are doing a lot of the work. No? So, akala kasi natin, di ba, instinctively or using our instincts, we have to use the fingertips or they are the ones controlling the motion ng daliri natin. So, when we press down, most of the time, it happens from this motion. No? Commonly, pag sa, let's say you're typing, di ba? Pag nagte-type ka sa keyboard, very normal na yan yung gumagalaw sa atin. But, it requires a lot of effort. And it requires a huge range of motion. So, kung titignan natin, when we press down, especially on the string, kunwari nakapwesto tayo na ganyan, nakataas yung kamay natin, yung daliri natin, once we press down, ang laki ng kinakain niya or ng kinocover niyang ground. So, ang ending, ang nangyayari is nahihirapan tayong humabol with the speed of our bow. And you have to understand that your fingers are the first one to move, diba? Before you move the bow. So, kapag na-delay yung movement ng fingers natin, our bowings would be off, our timings would be off. Kaya nagiging nabubulol or nadadapa-dapa yung sound. So, lagi naman sinasabi, no, a lot of teachers just say, no banana fingers or no spaghetti fingers, wag nyo itaas. But the fix doesn't come from just curving it down. Kasi kahit naka-curve down tayo, if we still lead or use the fingertips to move, meron pa ring delay yan. Bakit? Kasi malayo siya sa pinanggagalingan ng action. No? So, how do we solve this problem? So, of course, this is already should be a given na hindi mo talaga siya kukunin from the top, no? But you should not just focus on where it's placed, but also focus on which muscle groups you need to move. So ano yung kailangan nating pagalawing muscle group? So sabi nga natin, the fingers don't have any muscles in them. So we have to use this part, yung knuckles natin. So kung mapapansin nyo, the motion of this, where the knuckles don't move, kahit naka-curve ako na ganyan at binaba ko yan at hindi gumagalaw yung knuckle ko, dito pa rin ang gagaling. Masyadong weak yung motion na yan. So, but if we move from here, so kung mapapansin nyo, mas malaki, mas mabilis yung action niya, and the tips don't really do the work. Okay? Yung fingertips lang yung nasa contact point natin when we're stopping the strings, but they shouldn't be doing the work. Because, number one, they don't have enough power to generate a lot of force, no? So, ano ba yung first exercise na pinapagawa for this? Is we just tap on the string. Yung iba kasi ganito lang sila mag-tap. Diba? So, kailangan pag nag-tap ka, ayun, nakita niyo yung movement na yun. It's not coming here. It might look the same, but you can feel it. Second finger. Diba? Normal, yung mga beginners na wala pang masyadong alam sa pag-press, ganyan mag-press, diba? Pag pina-curve mo yan at ganun ka pa rin mag-press, it won't really do anything good. Ganun pa rin yung magiging problems mo. Kasi, walang power. We have to generate power from the knuckles. Ayan. So, paano mo malalaman kung tama yung ginagawa mo? Try this, no? So, kung mapapansin nyo, tumutunog yung palad natin. Parang nagka-clap tayo. Single hand clap. Ayan.
As you can see, we're generating a lot of force. And then you could also see yung ating forearms gumagalaw. If we move our finger, ayan, gumagalaw din yung forearm, but it's not that big, no? Gumagalaw lang siya, parang aftershock lang. So kahit i-curve natin yan, tapos ganun lang din yung movement natin, walang mangyayari. We have to really press hard. Ayan. So clap, ganito, practice nyo. And then, try to curve your fingers and really lower yung lever na pinapagalaw natin to the knuckles. So, when this happens, actually, kahit nga mas mataas pa yung, kahit nakaganito ka, no? Hindi ka pa rin mahuhuli. Because, again, we're trying to solve the problem from its cause, which is the lack of speed and power ng fingertips natin. So again, when we are pressing down then, no, we are not supposed to squeeze. So lahat ng power natin nanggagaling sa speed. Or lahat ng pressing natin comes from speed, not sheer brute force. Hindi pwedeng puwersahin. So, kapag mababa pa yan, di ba, mas mababa, tapos yun pa rin yung pinapagalaw mo. Versus, ganito. Diba? Nawawala siya sa timing. So, we can be more efficient just by using the right part of the body. So, syempre, sinasabi ko, hindi ito agad-agad makukuha. So, you really have to practice that. Papakiramdaman nyo sa katawan nyo ano yung mga pinapagalaw natin. So, this, again, exercise and just tapping. Make sure na tumutunog siya. Even sa fourth finger, guys. See? Pero again, when you're using the fourth finger, make sure your third finger is firmly placed. Hindi pwede nakataas yan. So, kitang-kita yan. Lalo na siguro kung medyo payat kayo. Hindi ka tulad ng matataba kong kamay. So, as you can see, yeah, this is the motion that you need. You don't need this. Pag masyado mataas, malilate, mahirapang magpatunog, mahirapang mag-generate ng force, ng power, and speed. So, hindi, kahit anong gawin mo, hindi ka makakatugtog ng mabilis just by using your fingers. You have to use the right part of your body in order for you to be effective, especially in playing fast passages, no? And also, this also helps in maintaining your intonation. Kasi, kapag na-press down mo na yan dyan at hindi na siya aalis sa pwesto, hindi ka mawawala sa tono. So, sana nakatulong to. If it did, comment down below. And of course, follow me for more. And see you on the next one. Good luck sa inyo.